Sa Cebu, para sa aming connecting flight sa Tacloban, nakasabay namin ang ilan nating mga kababayang pauwi rin ng Tacloban para lamang hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nila nakukontak. Ilan lahat po yung kamag-anak nyo na hahanapin? Halos buo po ma'am ng kamag-anak ko doon talaga. Buong angkan? Buong angkan. Sa amin po, okay naman po, zero casualties. Yun nga lang po, paano namin mapaparating doon ang dala naming relief goods po kung hinaharang po daw po kasi yung mga dala-dala naming pagkain. Isa sa aking mga nakapanayam ang kumalat sa Facebook na istorya ng OFW na si Gina na pinayagang umuwi ng kanyang mga among Malaysian para hanapin ang kanyang mister at mga anak. Hanggang sa ngayon po, hindi ko pa rin sila nakokontak. Taga saan ba kayo sa Leyte? Sa Barangay San Miguel, Tanawan, Leyte po. Sana okay sila, ha? Opo. Sa pinakahuling Facebook post ng amo ni Gina, buhay daw ang pamilya nito. Isa rin sa mga naghahanap sa kanyang pamilya sa Tacloban, si John. Sinong sadya nyo sa Tacloban? Ay yung mom ko po at saka yung family ko, mga pinsan at saka yung mga tita ko. Actually, plano na namin lumuwas pa ever nung Monday pa, kaso wala lang talagang makuhang flight at saka biyahe. Tapos, anong gagawin nyo ngayon? Kukunin nyo na sila? Opo, dadalhin po namin sila. Yun po yung plano kasi base po sa mga naririnig ko, hindi na po talaga magandang tirahan yung Tacloban as of now though. Nasa ibabaw na po tayo ng Tacloban City. At meron din akong mga kamag-anak sa Tacloban na hindi namin makontak nung una. Noong nakaraang linggo, 2 araw matapos humagupit ang bagyo, sinubukan ko silang hanapin pero hindi ito naging madali. Sa aking pagbabalik sa Tacloban, nito lamang Huwebes, susubukan ko muling sila'y kamustahin. May pinsan ako dito sa Tacloban na first cousin, si Manong Cecil. For a few days, nawawala sila, hindi namin makontak. Nung pumunta ako nung linggo, hindi ko sila mahanap. Pero ngayon, a few days ago, may communication na kami. Si Manong Cecil. Manong! Ano, kumusta ka na? Ito! Muntik na kami. Alalang-alala kami sa inyo eh. Si Manang mo kasi opera, pamata. Oh, pamangkin ko. Alalang-alala kami sa'yo. Tinatawagan kami nila Manang Lily sa States. Wala kaming mode of communication, kahit na ano wala. Wala kaming relief, kahit na ano man lang galing ng gobyerno ng Tacloban City, wala talaga. Bahay nyo? Hindi na magagamit, hindi pa kami nakakatulog ng maayos. Tanggal yung bubong na kalahati, sira lahat ang ceiling. Wala talaga, back to zero talaga ang kabuhayan dito sa Tacloban ngayon. Asan na yung sasakyan nyo dapat? Wala kaming sasakyan na Yung susundo? wala na rin. Nasira ang kanilang mga sasakyan, kaya't sinamahan namin sila para sunduin ang iba pa nilang mag-anak. Mahirap, masakit, nakakabagabag isipin ang delubyong pinagdaanan ng napakarami nating mga kababayan dito sa Leyte, sa Samar at iba pang mga probinsyang dinaanan ni Super Typhoon Yolanda. Ang sa isang iglap, mawalay ang iyong mahal sa buhay na tinangay kung hindi man ng malakas na hangin ng storm surge. Lagpas 1 linggo matapos bayuhin ni Super Typhoon Yolanda ang Eastern Visayas, karamihan sa aming mga nai-interview nananawagan pa rin sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Umiikot kayo, nakasakay ng Pinapangita ko na yung mga ma'am. Ito, mga missing. Missing, ito, ano siya nang nakasurvive ni Sarah. Ginapangita ko pa kung din siya nakapwesto. Ito, survivor, pero hindi po pa nakita. Ito, Ang ako, ito sa patay na nakita daw ni Papa niya. Papa niya to nang nakita na. ito anak mo. Ito anak ko, nasa kanila kasi ginapita. Pwede po. Ilang taon na itong si Rica Rose? 10 years old, ma'am. Para rin maipaalam
na sila'y ligtas. Ano sabi niyo? May panawagan kayo? O, yung mga kapatid ko doon sa Manila, sa may Nabaysiha, nandito yung kapatid mo, si Norbing, naghihirap, nasamad, 2 anak namatay. 2 ho anak niyo 2 namatay? anak, kasi nandun kami sa ilalim ng paralan. Mga taga Las Piñas, sa among kapamilya, adi buhay kami tanambar na sa family nga Natulya family. Maging ang isang weather observer ng Pag-asa sa Tacloban na si Salvacion Avestruz, nawawala pa rin hanggang ngayon. Nagkaroon po kami ng isang impormasyon na nakita po sa isang Cebu hospital. However, upon verification, nung isang araw po, naging negatibo po. Sa tala ng Philippine Red Cross, mahigit 1,000 tao ang nawawala, kaya marami pa ring mga kamag-anak nag-aalala. Kabilang na riyan ang aking makeup artist na si Yari. Bago pa nanalasang Super Typhoon Yolanda, nakausap pa ni Yari ang kanyang ate na si Salve na tiga-Dulag sa Leyte. Pero yun na raw ang huli nilang pag-uusap. Sinamahan din ng aming team si Yari sa paghahanap sa kanyang ate Salve sa bayan ng Dulag. Ang iba kong kapatid sa Bicol, ako ang tinatanong. Alam nilang may tampuhan kami. Iset aside daw muna yun. Dulag? Malayo pa? Malayo pa! Pero makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, nakarating din sila sa bayan ng Dulag. Pero dahil sa hagupit ng bagyo, ang kalsada hindi mapasok ng mga sasakyan. Kaya't napilitan silang lumakad. Kabahay ni Salve Maso. Kapatid ko kasi. Makalipas ang 1 oras, Ayan, pikita ko yung bahay ng kapatid ko. Andiyan kaya siya. Ate, asan yung si Manang Salve? Nasa bahay nila doon sa Dulag sa bakery. Dapat pala sa bakery kami pumunta. So okay naman sila? Okay naman. inabutan na sila ng gabi sa paghahanap. Sa wakas, nagkita rin sila. Okay naman ako dito eh. Ito, nag-ano kami, nagluluto pa rin ng tinapay para makatulong sa mga tao dito. Kami lang naman ang bakery na nagluluto. Kaya, nagtsatsaga kami dito kahit walang ilaw. Kamusta pala yung tampungan nyo? Ay, okay, wala naman yun. Ganyan lang naman kami. Samantala, sinamahan ng aming team si John na hanapin ang kanyang pamilya. Habang bumabiyahe papunta sa kanilang bahay, halos madurog ang kanyang puso nung masilayan ang pinsalang tinamo ng kanilang syudad. Hindi ko makilala kahit sa mga retrato na nakapost sa social media. Bukod sa masukal ang mga daan, usad pagong din ang mga sasakyan. Dahil sa mayat-mayang pagbuhos ng ulan. Pagkalipas ng mahigit 1 oras na biyahe. Sige, diretso lang po. Ito yung Anwaray headquarters, itong puting building na to. Malaki din yung pinsala nila sa loob eh. Tapos ito yung bahay namin, tong green. Dito na lang po. Ma! Popeye! Parang wala ng tao. Ma! Ma! Ilang sandali pa, Ma! Tibeng! Ma!
Kumusta? Salamat sa Diyos mo ay kami. Ano ka mga rin magpapasabot? Walang kontak. Di na kami. Ito yung kapatid kong ate, si Stephanie. Hello. Nanay ko, si Norma. Tita ko, si Auntie Josie. Hello. Yung asawa niya, nandun na sinusundo yung pamangkin. Dalawang bata kasama. Tapos yung isa pa namin ate, nandun lang, di ko alam kung asan, pero nasa tabi lang. Papa-inject ata for anti-tetano. Dahil sa napakalakas na storm surge, muntika na raw matrap ang pamilya ni John sa loob ng kanilang bahay. Kung gaano kataas yung tubig. So, kung tutuusin, kung sila mama hindi nakalabas, eh di puno na yung tubig sa loob. Wala na sila dapat ngayon. Yung kasama yung dalawang anak. Subalit ang ina ni John, may ipinagtapat sa kanya. Si Lola Pilising patay. Ang lola mo sabi, tulungan niyo naman ako. Hindi ko na kaya, Tia. Hindi ko kaya. Nagkukonsensya ako si Tia namatay. Hindi namin natulungan, Lord. Basta maligtas lang yung mga kuan namin, yung mga sarili. Kasi ang dami nang namatay mo ay sa kuan sa tubig. Mamagkatabi pa rin. Hindi ka pinabayaan ni Papa. Hindi ka pinabayaan ni Papa. Yan ang ipinagtataka ko, Raisang lang. Papa, hindi tayo naghiwalay. Hindi mo ako binitawan. Tingnan mo, Noy, lahat ang mga bibigat nagkatutumba, pero si Papa at si Mama nandiyan pa rin. Kaya ayawan ko kung kukunin siya dyan kung hindi. Pasalamat lang ako sa Diyos. Na kahit nandito lang sila, tapos yung baha nasa kisame na hindi sila pinabayaan ng Lord. Napapasalamat lang. Para maisalba ang natitira niyang pamilya, si John hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Makadto kita, pupunta tayo ng airport para umalis na tayo dito. Hindi tayo pwede. Hindi na tayo pwede dito magkaiwan. Ate Beng, waray na kinabuhingan eh. Wala nang buhay dito. Masunod ka mo talaga, masunod ha? Oo. Basta kabataan, papadulan to airport. Sana bantayan mo ang may iwan dito. Bantayan mo kami sa biyahe. Ako, masunod mo. Hindi madali ang pinagdaraanan nating krisis sa ngayon. Marami ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Ang hindi pa rin makita ang mga nawalay. Alalang-alala kami sa inyo eh. Pero ang ganitong mga pagsubok, nagpapatatag sa bigkis ng ating pamilya.